Samantala, mga ka-RSP, sa pagkakataong ito, makakausap po natin via Zoom si Eufemio Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Good morning po, Ginoong Agbayani. Good morning po sa lahat po nating mga tagapakinig at tagapanood. Alright sir, Independence Day na po bukas. Ano-ano po ba yung mga dapat abangan ng ating mga kababayan na gaganaping aktibidad? Ngayon pa lamang po, meron na po tayong mga pampamahalang programa at serbisyo sa Rizal Park, Luneta. Halos 200 booths po ang pwedeng puntahan ng ating mga kababayan para makilala ano yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan at paano ito makatulong sa mga mamamayan at napakaraming mga libreng anik-anik. No? Meron din po tayong kadiwa ng Pangulo kung saan ibinebenta ang mga mura at kalidad na produkto, and may static and kinetic display din po ang AFP at mga uniformadong hanay na pwede pong bisitahin at makita kung paano ipinagtatanggol ng ating mga kawal ang West Philippine Sea at ang iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pagdating po bukas, magkakaroon po ng sabayang pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa mga bantayog. Gaganapin po ito ng 7 a.m. Ang Pangulong Bongbong Marcos po ay inaasahan natin dumalo sa mga rides po sa Rizal Park, Luneta, and marami pa pong sites throughout the Philippines din po ang magiging kasabay nito. Immediately after po, tutungo ang Pangulo sa Quirino Grandstand para saksihan naman yung Parada ng Kalayaan. No? Tampok po dito iba't ibang mga floats na nagpapakita sa papel na ginampanan ng iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa landas po ng ating paglaya. At susundan po ito ng mga pagtatanghal ng iba't ibang mga festivals sa buong Pilipinas para ipakita na sa kalayaan po na mayroon tayo, na lumalago yung ating pong kultura, and kakasaan lang po nagre-rehearse na rin po yung ating Air Force para sa fly past dahil magkakaroon din po ng military parade bilang bahagi ng Parada ng Kalayaan. Pagdating po ng gabi, magkakaroon po ng konsyerto sa Metropolitan Theater upang ipakita yung ugnayan ng tanghalan at ng sining sa landas ng ating pong paglaya. So napakarami po nating activities, and hindi lamang po ito, yung mga iba't ibang local government units, mga konsulado at embahada ng iba't ibang ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ay magsasagawa din po ng mga gawain, and inaanyayahan po natin yung ating mga kababayan na saan man po sa Pilipinas o nasaan man sa mundo na makilahok po physically, and marami po sa mga activities na ito ay ila-livestream din po, so pwede rin po kayong makilahok online. So simultaneous po yung magiging celebration, pero may mga iba pa po bang kaganapan sa ibang oras naman bukas? So yun po, agay na nabanggit ko po, immediately after po nung simultaneous ay meron po tayong Parada ng Kalayaan. Actually yung parada po na ito, hindi lang po sa Quirino Grandstand magpe-perform, yung mga magpe-perform, dadaan din po ito ng Raha Sulaiman Plaza at saka po sa may CCP complex. So pwede pong luminya yung ating mga kababayan sa kahabaan po ng Rojas Boulevard para po mapanood itong mga pagtatanghal po na ito. And din nga po, sa hapon po magkakaroon din tayo ng konsyerto sa Metropolitan Theater. At ang link po para makapag-register po at makapasok po sa concert na ito ay nandun na po sa aming Facebook page. Well, again, para po malaman ng ating mga kababayan yung schedule of activities, may website po ba? Tsaka yung mismong binabanggit nyo na Facebook page? Yun po, so ang aming website ay nhcp.gov.ph. Pwede nyo po ang bisitahin ng aming Facebook page, fb.com/nhcp1933, at iba pa po namin mga social media accounts na may handle po na @nhcpofficial. So para po may guidance tayo, nakapost na rin po sa aming Facebook page yung mga kalsada po na isasara bilang bahagi po ng Parada ng Kalayaan. Humihingi po ako ng paumanhin at pasensya sa ating mga kababayan na maaring na-traffic dahil po sa mga preparations itong mga nakarang araw. Nawa ay maintindihan po natin ito at bahagi naman po ito ng ating pagdiriwang ng birthday ng ating bansa. Alright, maraming salamat po, Ginoong Eufemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines.